Okay? Okay po. Tayo ay magbasa po ng isang talata sa ating pong pag-aaral nito. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 28 po, mga kapatid. Sabi po dito sa verse 28, and base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to know things that are, at ang mga bagay na mabababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Our topic this morning is about the ministry of God should not be despised by believers. Sa Tagalog po, ang ministeryo ng Diyos ay hindi dapat baliwalain o maliitin o hamakin ng mga mananampalataya. Okay? Bakit po? Sapagkat may mga mahalagang bagay na dapat po nating malaman sa atin pong paglilingkod na ito, at ang gusto po ni Lord ng atin pong paglilingkod ay siya lamang po yung sentro. Siya lamang po ang ating purihin, siya lamang po ang ating dakilain, siya lamang po ang siyang ating itaas, no, sa ating mga buhay, hindi po yung ating mga sarili. Kaya dito po ay mag-umpisa po tayo ngayon, mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, at alam po natin na napakahalaga yung aral po no, ng ating Panginoon, sapagkat tandaan po natin, ang aral po ng Diyos ay dapat siya yung ating pundasyon, no, sa ating paglilingkod na ito. No? Wala na po dapat ibang pundasyon, kundi ang mga aral po o doktrina po, of course, no, ng ating Panginoon. Kung ano po sinasabi ni Lord, dapat dito lamang po tayo manahan, dito lamang po tayo ay maniwala, at atin pong dapat itong bigyan ng pansin, no? At atin dapat i-recognize ang mga aral po, ang mga katotohanang aral po ng ating Panginoon. The ministry of God is not of human origin, no? Hindi po ito nagsimula sa tao. Yung ministry po ng Panginoon. Tandaan po natin, no? Ang ministry po dito ni Lord, hindi yung nagsimula sa akin ito, no? Kanino po ito nagsimula? Ito po, but divinely appointed according to His holy purpose. No? Ibig sabihin po, ay galing po ito sa Panginoon, no? Na kung saan po ay ayon sa kanyang layunin, no? Ayon sa kanyang layunin, na kung saan po ay ang ministeryo niya ay dapat po ay magpatuloy, dapat po mag-exist, dapat po patuloy na gumagawa po, of course, sa gawain po ng ating Panginoon. It is given not to exalt men, no? Hindi po dapat itaas yung tao sa ministry po ni Lord. Tama? Okay? Hindi po dapat itaas ang sinuman, no? Kahit man ikaw ay engineer man yan, kahit ikaw abogado man, kahit ikaw man ay doktor o ano man ang natapos mo, ikaw man ay pinakamayaman, hindi dapat yung itaas sa paglilingkod sa Lord. Tama? Dapat ang ating itaas po, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, ano pa po, mga kapatid? But to proclaim Christ and serve His church. Dapat ay lagi nating i-proclaim, ipahayag, no, ang ating Panginoon, at dapat maglingkod po tayo sa kanyang church, sa kanyang iglesia po, no, katulad po nito. Okay? Believers are therefore warned in Scripture not to despise, no, disregard, or belittle the ministry of God. So, inawarningan po tayo ng banal na kasulatan o ng ating Panginoon, mga kapatid,
na ang ministry po ni Lord dapat hindi baliwalain, no? Ng isang mananampalataya. Ibig sabihin po, bigyan dapat po yan ng pansin, tama? Dapat bigyan po yan ng halaga sa buhay po natin. Kasi ito pong ministry, pinakatiwala po ni Lord sa atin. Tama po? Kaya tayo, nilagay po dito ni Lord kasi ito po ang kalooban, no, ng ating Panginoon. Hindi ko po ito kalooban, kundi kalooban po ng Diyos na dapat po natin makita na ang ministry po ng Panginoon, sabi po ng banal na kasulatan kanina, sa binasa po natin, ay hindi lamang po i-despise natin, no? O i-baliwalain, or i-disregard, mga kapatid, no? I-disregard, no? Or belittle the ministry of God. For it is part of the order established by the Lord Himself. Kasi po ang ministry, in-establish po yan ni Lord. Amen po? Hindi po pastor ang nag-establish dapat ng ministry, kundi si Lord. Kasi ang pastor, nilagay lang po yan ni Lord. Amen po? Kaya maunawaan natin po itong mamaya, yung ating pagtatalakay po ito, mga kapatid, at atin po makita kung gaano po kahalaga yung ministry po, no, ng ating Panginoon. Though salvation comes from God alone, no? Ang kaligtasan po nating eternal, okay, galing lamang po yan sa Diyos. Okay? He has ordained the ministry as an instrument to feed, strengthen, and guide His chosen in the faith. So malinaw po na itinalaga po ng Diyos sa ministeryo ang kanyang mga anak na bilang instrumento to feed, no? Pakainin. Sino ang pakainin? Yung mga tupa ng Diyos. Amen po? Tayo po bang lahat tupa ng Diyos? Amen. Amen. Tupa tayo ng Diyos, mga kapatid. No? Pag sinabing tupa ng Diyos, nandun dapat siya sa pananawagan ng Panginoon. Amen po? Nandun dapat siya sa sabsaban ng Panginoon. No? Ano hong sabsaban? Yung church. Okay? Sabsaban po yan ang tawag ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, meron akong mga tupa na aking dadalhin sa aking sabsaban. Ibig sabihin, may mga tupa siya sa labas na hindi pa po napunta doon sa church ng Panginoon. Kaya sila po ang ating babahaginan. Tama? Sila po yung ating pangangaralan ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay? So, number 1 po sa ating paksa ngayong umaga ay dapat po natin makita, number 1, the ministry is of God's appointment. Okay? Not man's design. No, karamihan ngayon, church ngayon, ang nagdi-design ang tao. Itong gagawin natin kasi maganda ito. No? Ang tunay na gawain po ng Diyos, in-appoint po yan ng Panginoon at siya na po ang nagbigay ng mga instruksyon sa kanya po mga salita. Amen po? Nandito na po yan. Kaya hindi na natin kailangan na mag-design pa o baguhin pa, okay? O bawasan o dagdagan yung ating pong paglilingkod sa ministry po ng ating Panginoon. Okay? Ang ministeryo ay kaloob ng Diyos, hindi disenyo o gawa ng tao. Ministers are called and gifted by God. No? Ang ministro ay tinawag ng Diyos at pinagkalooban yan ng Diyos. Meron po siyang gift, mga kapatid. Actually, lahat naman tayo merong gift. Tama? Lahat tayo meron. Okay? So, minsan, hindi lang po natin nakita kung ano po yung ating gift sa loob po ng church ng ating Panginoon. Kaya atin po yung ipag-pray sa Lord. No? Not made by Bible schools. No? Seminaries or popularity. So, yung gift po ng Panginoon, yung pagtawag po ng Diyos, hindi po yan gawa ng mga seminaries sa panahon natin ngayon. Di po ba? Sabi ng mga ibang mga lingkod ng Diyos, o mag-aral ka sa seminaryo para ka magpastor, para ka magpare, para ka
mamuno sa church ng Panginoon. Okay? Hindi po mga kapatid. No, tandaan po natin, ang tunay na ministry po ay tawag po yan ng Diyos. Hindi po siya tumawag doon sa mga taong popularidad. Tama? Hindi po siya tumatawag sa mga taong kilala na sa buong mundo. Hindi po siya tumatawag, mga kapatid. No? Sino ang kanyang tinawag, mga minamahal? Yung mga tinawag po niya yung mga taong hinahamak. Just for example, no? Magbigay tayo ng example. Okay? Sa panahon ni David ay di po ba pinapili po si Saul kung sino ang magiging sunod na hari? Di ba? Ang pinili nila ni Samuel po pala, no? Ni Samuel. So ang pinili nila yung mga matitipuno. Yung mga kilala. Sabi ni Lord, hindi ko yan kailangan. Okay? Sino ang pinili ni Lord? Si David. Ano po bang trabaho ni David? Mga kapatid, during the time. Diba siya isang pastol? Pastol po siya ng mga tupa. Napakababa yung kanyang ginagawa o ang kanyang pagkatao sa harapan ng mga tao. Pero tingnan niyo po, tinawag po siya ng Diyos. Mga kapatid. Okay? Sabi ni Lord, ibig sabihin, kahit man gaano ka yaman, gaano ka man kakilala, gaano ka man kapangyarihan sa mundo, mga kapatid, wala po yan kay Lord. Kasi ang hinahanap po ni Lord, mga kapatid, tandaan po natin, yung kanyang nais na isang tao na magpapakumbaba sa harapan ng Diyos at isang tao na mababa po sa paningin ng lahat ng mga tao dito po sa mundo. Kaya ang nangyari po, tingnan niyo po kung sino po ang nakapatay kay Goliath. Di ba si David? Tama po? Si David, mga kapatid, no? Higante ang kanyang kalaban, pero dahil po sa kapangyarihan po ng Diyos, hindi po ni David, ay napatay po itong si Goliath. So, the ministry is of God's appointment, not man's design. So, saan ba talaga nanggaling ang pastor o ang namumuno sa loob po ng church? Basahin po natin Jeremiah chapter 3, verse 15. Anong sabi ni Lord, mga kapatid, kay Jeremiah? Sabi po dito, and I will give you pastors. Sabi po dito ni Lord, no? Kausap po niya dito si Jeremiah at saka mga Israelites during the time, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sino ang nagbigay ng pastor? Mga kapatid, sabi po dito na ating binasa, sino nagbigay ng pastor? Bible school ba? Seminary ba? Hindi. Si Lord. No? Ang nagbigay ng pastor at ang kanyang pagbigay ay galing sa kanyang puso. Gusto niya. Ibig sabihin, mga kapatid, kalooban niya. Sa anong dahilan sa anong rason na tinawag po niya ang kanyang pastor, mga kapatid. Sabi po dito, and who faithfully feed his people with spiritual knowledge and understanding. So, pakainin, no? Pakainin po ang mga tupa ng Panginoon. Pakainin ang mga mananampalataya. Pakainin po ang mga anak po ng Diyos. Kaya ano pong sabi dito, mga kapatid? Basahin po natin ang Acts chapter 20, no, verse 28. Sabi po dito, mga kapatid, ni Pablo, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Pag sinabi pong Church of God, tayo po yun. No? Tayo po kasi yung church. Tayo pong iligtas ng Panginoon. Tayo po ang tinubos ng ating Jesucristo. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, malinaw po, to feed the church
which He has purchased with His own blood. Binili ba tayo ng dugo ng ating Jesu Kristo? Amen. Binili po tayo. Kaya ang mga binili, yung mga tupa, dapat po yan pakainin ng mga salita po ng Diyos. Kaya po ang rason kung bakit ang pastor ay galing po sa puso ng Panginoon to feed His people with spiritual knowledge and understanding. Para magkaroon po tayo ng kaunawaan at magkaroon po tayo ng kaalaman, mga kapatid, sa mga salita po ng ating Panginoon. Para po hindi po tayo madaya sa mundong ito na ating ginagalawan. Amen po? Kasi maraming ngayon mandarambong, maraming mga reliyon ngayon na wala nang ibang iniisip kundi pera, no? Wala na pong ibang iniisip kundi pakinabang, hindi ho ganon ang paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So, feed the flock, sabi po dito, o feed the church, sabi po ng ating Panginoon. And then, 1 Corinthians chapter 1, verse 26 up to verse 27, tingnan po natin kung sino ba talaga ang tinawag po ni Lord. No? Okay? Sabi po dito, sa verse 26 ng 1 Corinthians chapter 1, binasa po natin kanina, basahin po natin ulit. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Mga kapatid, no, lahat po tayo tinawag na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Ang tinawag po ng Lord, hindi o dahil sa ikaw ay marunong, mga kapatid, no? Hindi dahil sa ikaw ay marunong ayon sa laman, no? Hindi ang maraming may kapangyarihan, okay? Hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, okay? So wala po yun doon, mga kapatid. Ang pagtawag po ng Diyos ay nais po yan at kalooban po ng ating Panginoon. Kaya po ang pagpapastor, hindi po yan tinutulak. Amen po? Hindi po yan ang pastor, ang totoong pastor, hindi po yan bayaran. Tama? Hindi po yan hireling. Ang tunay na pastor, mga kapatid. No? Maraming pastor ngayon ayaw mangaral dahil walang suporta. Di ba ba? Dahil walang kotse, walang bahay. No? May kondisyon muna. Hindi o ganun, mga kapatid. Dito, sa biyaya ng Diyos, wala naman tayong supporters. Amen? Isa lang pong supporter natin, sino? Si Lord. Di mo ba? Pero tingnan niyo po, no? Nilagay tayo ni Lord sa maayos. Amen? Okay? At ang gawain po ito, tandaan po natin, ay talaga hong tumatakbo po ito dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Okay? So, si Lord po, ibig sabihin, ang siya nagpo-provide no, ng ating mga pangailangan. Kaya ano pa po, mga kapatid? Okay? Next po na talata sa verse 27, But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan. Yun pala ang pinili ni Lord, no? Hindi yung magaling ka mag-English, hindi yung magaling ka sa kung ano-ano, hindi yung dahil sa nag-doctorate ka, kaya ka pinili ng Diyos, hindi po. Malinaw pa nga po, ang sabi ni Lord, ay pinili yung mga mangmang, yung kamangmangan ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong. Tingnan niyo po, hiyain daw sino? Yung mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina sa libutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Kaya dito po, mga kapatid, tandaan po natin ang ministry po ni Lord na pinagkatiwala po sa atin, talaga hong dapat ay atin pong itong paniwalaan at dapat ito po'y ating bigyan ng halaga, no? Sa buhay po natin, sapagkat yung lingkod na kanyang inilagay po, mga kapatid, ay galing po sa kanya at pinili po niya upang
pakainin po yung mga tupa ng ating Panginoon. Okay? Now, 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. Anong sabi po ni Pablo? Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ibanghelyo. Ito po yung tinatawag na gospel call, no? Kaya po tayo nangangaral para tawagin yung pananawagan na ito para po ang mga tupa po ni Lord ay maglingkod sa ating Panginoon. Ang mga tupa ni Lord ay mapakain ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan at upang magkaroon po ng kalakasan at magkaroon po ng kaalaman at kaunawaan at kalaguang espiritual sa ating Panginoon. The true ministry exists by God's sovereign call. No? Soberano po yan ng Diyos, mga kapatid, ang pagtawag sa atin. No? Gusto po yan ni Lord. Ibig po yan ng Panginoon, mga minamahal. Not by human authority. Okay? Not by human authority. Wala hong otoridad ang tao na sabihin, oh, ikaw, ano ka na? Pastor ka na. Ikaw, dito ka. Ikaw ay doon ka ma-assign. Doon ka ganito, ganyan. Hindi o. Si Lord po ang siyang tumatawag po upang kanya pong, of course, na-reveal sa kanyang lingkod, sa kanyang puso, na siya po talaga ay tinawag po ng ating Panginoon. Kaya ho, hindi ho biro ang pamumulo sa ministry po ng ating Panginoon. No? Hindi po biro. No? Mahirap po, subalit masarap. No? Kasi kung totoo ka talagang tinawag ni Lord, mga kapatid, ay lahat po yan na hirap, wala po yan, masaya ka sa ginagawa mo. Amen po? Masaya ka sa ginagawa mo. Kahit mahirap po yan, masaya ka sa ginagawa mo. Bakit? Kasi diyan ka tinawag po ni Lord eh. Okay? So, hindi lahat na dumadalo, tinawag ni Lord sa pagkapastor. Amen po? Tinawag ka ni Lord para suportahan ang gawain ng Diyos. Tinawag ka ni Lord para patuloy po na paglingkuran po, of course, ang ating Panginoon. Now, number 2, yun pong number 1, mga kapatid, the ministry is of God's appointment, not man's design. Number 2, the ministry does not save eternally, but serves the saved. No? Sa Tagalog, ang ministeryo ay hindi para sa kaligtasan eternal. Okay? Kundi para sa paglilingkod sa mga nailigtas ng Panginoon. Okay? Naglingkod siya para sa mga ligtas, sa mga mananampalataya. Okay? Kasi ang pastor naman kasi hindi ang tagapagligtas sa impyerno. Amen po? Okay? Do you agree with that, mga kapatid? Sino ang nagliligtas sa impyerno? Si Lord lang. Tama? Ngayon, anong rason bakit tayo nangangaral? Ipangaral natin kung paano tayo iniligtas ni Lord. Tama ba? Ipangaral natin kung ano ang ginawa ng Panginoon tungkol sa ating kaligtasang eternal. Yun po lamang ang gawain po ng pastor. Amen? Ipangaral. At ang pastor po, walang kapangyarihan na iligtas niya yung tao sa impyerno. Tama po? You know why? Because we are dead in trespasses and sins. Patay tayo sa kasalanan at pagsuway. Paano ka magligtas ng tao? Na tayo lang din, niligtas po ni Lord. Tama? Ang pastor po ba, niligtas lang din ni Lord? Amen. Yes! Katulad lang din yan ng mga kapatiran. Ang pagkakaiba lang, siya lang namuno. Tinawag siya ni Lord para mamuno sa ministry ni Lord. At ang lahat pong iyan ay ipinagkatiwala lamang po sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang po ang ministry, maging po ang lahat ng mga bagay sa buhay po natin. Okay? Yun po ang dapat po natin makita, mga kapatid. Ministers do not give eternal life. God alone saves. No? Si Lord lamang ang siyang nagligtas po sa atin. Okay? Hindi po yung
ginagawa natin yung pagpiperform natin sa Lord. Kaya tayo nagpiperform kasi ligtas na tayo, right? Tama po? Niligtas na kasi tayo ni Lord. No? Bakit nandito ka? Kasi po, niligtas na po tayo ni Lord. Kaya ka nagsiserve sa Lord, ito po yung prueba, ang bunga, ebidensya ng pagkaligtas po ng Diyos sa atin. Life eternal is given by Christ, not by the preacher. No, binigay po ni Lord yung kaligtasan, hindi yung preacher ang siya nagbigay ng kaligtasan para sasabihin na siya po ay taga-pagligtas. John chapter 10 verse 28, ano pong katibayan? Sabi po ni Lord na ating Jesucristo, and I give unto them eternal life. Okay, sino nagsasalita dito? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi ni Lord, and I give unto them eternal life. Okay? Ano pa po sabi? And they shall never perish. No? Neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila mapapahamak o malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So malinaw po na ang nagbigay ng kaligtasan sa atin, walang iba kundi ating Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ano pa pong sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 21? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. So anong klaseng kaligtasan ito? Yung binigay po sa mga mananampalataya. Ito po yung kaligtasan, mga kapatid, mula sa kamangmangan ng pangangaral. Okay? Ito po yung tinatawag na foolishness of preaching. So, kailangan tayo maligtas po doon. Kaya sabi po ni Pablo, malinaw po mga kapatid, sapagkat yabang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. So maraming taong marunong sa buhay pero hindi ho nakikilala ang Diyos. Tama? O tingnan niyo po, mga abogado, mga kilalang tao, pagdating po sa salita ng Diyos, wala ho silang alam. Hindi nila nakikilala yung katotohanan salita po ng ating Panginoon. Okay? Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kaya ang nagliligtas pa rin sa atin, mga kapatid, ito po yung temporal salvation sa buhay natin ngayon dito sa lupa, ay maligtas tayo sa kamangmangan ng mga pangangaral. Ano po yung mga kamangmangan na pangangaral? Marami po, mga kapatid, no? Kaya mag-ingat po tayo, kaya po tayo ay tinuturuan po ng Diyos para po tayo maging aware, no? Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Saan pa po tayo maligtas? Sabi po ng ating Panginoon, sa pagitan po ni Pedro, Acts chapter 2, verse 14. Sabi po dito, and with many other words, did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. So malinaw po, sabi ni Pedro, at sa iba pang maraming salita, ay nagpatutuo siya at nangaral sa kanila. Sino si Pedro? Ang nangaral at nagpatutuo. Na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. So, kailangan tayo maligtas doon sa mga maling pamumuhay. Amen? Sa mga likong ginagawa ng maraming tao ngayon. Kaya po, kailangan natin yung kaalaman at karunungan po ng ating Panginoon. Kailangan natin yung aral po ng ating Diyos na dapat po ay siya ating pundasyon, siya ating
pinanghawakan, pinaninindigan sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Alam po ba ang malaga lamang po sa bawat mananampalataya po sa atin lahat? Okay? Ang malaga lamang po ay ang ating paninindigan po sa Lord. Amen? Manindigan tayo kung ano pong sinasabi ng Diyos, manindigan po tayo kasi ito po yan. Sigurado po, tunay at totoo ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya po, nung pag-aaral namin kahapon, nung sa Bible study, amin pong pinag-aralan yung John chapter 14 verse 6, ano sabi ni Lord? I am the way, the truth, and the life. So wala nang ibang katotohanan. Si Lord po ang siyang katotohanan. No? Kahit kailan po si Lord, hindi po siya nagsisinungaling. No? Maging po yung ating eternal salvation, hindi po nagsisinungaling si Lord. Basahin po natin, Titus chapter 1. Okay? Titus chapter 1 verse 2. Sabi po dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tingnan niyo po, nagsisinungaling ba si Lord? Hindi. Hindi siya nagsisinungaling sa kanyang pangako. Ano ang kanyang pangako? Eternal life. Kailan niya pinangako? Before the world began. Di po ba? Before the world began. Okay? So, malinaw po yun, mga kapatid, na dapat po natin makita na sa atin po paglilingkod nito sa ministry po ng Panginoon ay kailangan tayo maligtas. Kaya nga po may tinuturo si Lord ang mga bagay na dapat po natin gawin at ang mga bagay na hindi dapat natin gawin. Amen? So next, number 3. Okay? To despise the ministry is to despise God's order. Ang pagtatwa sa ministeryo ay pagtatwa sa gusto ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, ang ministry ni Lord, magkaugnayan sa Lord. Tama? Kasi po, ang ministry ni Lord, kay Lord yan eh. So, nakaugnay po yan, ang ministry sa Lord. Once na atin po siyang itatwa o ibaliwala sa buhay po natin, ang ibig sabihin lamang po, dahil nakakonekta po yan sa Lord, aba, itinatatwa mo na rin ang ating Panginoon. Amen po? Tingnan niyo po, anong halimbawa? Si Pablo, nung tinawag po siya ng Diyos, saan siya tinawag? Sa daan ng Damascus. Di po ba? Oh, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo. Hindi pa siya Pablo noon, ano? Tama ba? Ang unang pangalan ni Pablo, Saulo. Di ba? Sabi ni Lord, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Saulo, Lord, kahit kailan, hindi kita inuusig. Sabi ng Panginoon, kung inuusig mo ang aking lingkod, siya mo akong inuusig. Bakit po? Kasi konektado po yan. Mga kapatid. Kasi ang naglagay dyan, si Lord. Amen po? Kasi ang tumawag si Lord. Okay? Tumawag doon sa mga inusig ni Saulo, si Lord. Ganon din po sa ating paglilingkod na ito. Mga kapatid. Kaya, malinaw po na sa number 3 nating pag-aaral, ang pagtatwa sa ministeryo ay pagtatatwa sa gusto ng Diyos. God commands respect for those who labor in the ministry. Amen? Dapat respetuhin natin kung sinong tinawag po ni Lord. Amen po? Kasi nilagay siya ni Lord dyan eh. Di po ba? Oh. Kasi sabi ng Biblia, katulad sa sinabi kay Saulo, kung inuusig mo man, din respeto ang lingkod ng Diyos, hindi mo na respeto si Lord. Amen po? Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Kaya ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, basahin po natin, sabi po dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you,
and are over you in the Lord, and admonish you. Datapwat ipinamanhik namin sa inyo, mga kapatid, naka-address sa mga kapatid. Tayo po ba magkakapatid sa Lord? Amen. Amen. Hindi man tayo magkakapatid sa dugo, ngunit tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, ang magkakapatid sa Panginoon, mas sigit pa sa kapatid ng dugo. Amen? Amen. Mas sigit pa yon kasi sa Lord tayo eh. Di po ba? Ano pa bang sabi dito, mga kapatid? Na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpaalaala sa inyo. Kaya po, kapag tayo pinalalahanan ng lingkod ng Diyos, huwag natin dapat ibaliwala. Amen? Kasi paalaala mahalaga. Minsan kasi tayo nakakalimot. Amen po? Kahit bata man yan, matanda man yan, nakakalimot. Higit sa lahat, yung matanda na katulad ko, mga kapatid. Nakakalimot. Kaya importante, mahalaga yung ang paalaala po sa mga salita ng ating Panginoon. Kasi baka mamaya, lagpas na pala tayo sa sinasabi ni Lord. Baka mamaya, hindi pala yun ang sinabi ni Lord. Di po ba? Kaya malinaw ang sabi po ng Panginoon, na kilalanin ang nangagpapagal sa inyo. Okay? At nangamumuno sa inyo sa Panginoon. At nangagpaalaala sa inyo. Verse 13, and to esteem them very highly in love, for their work's sake, and be at peace among yourselves, at inyong lubos na pakamalan sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Okay? So, ang magandang tanong ay ito. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Okay? Mahal ba natin si Pastor? Amen. Mukhang wala yata. Diba? Kasi konektado po yan. Amen po? Konektado po yan eh. Whether you like it or not, konektado po yan, kapatid. Hindi mo pwedeng baluktutin ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya wag po tayo bend the law, di ba? Ng batas na sinasabi ni Lord. Okay? So, malinaw po na dapat ibigin, no? Ang ng mga kapatid, sino po? Yung nagpapagal. Kaya sabi po ni Pablo, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. No, napakasarap pong mamuhay na may kapayapaan. Amen po? Ang kapayapaan, tandaan po natin, hindi po yan nabibili ng pera. Amen? Hindi po yan napapalitan ng anumang mga bagay sa mundong ito, mga kapatid. Ang kapayapaan na lagi pong ibinibigay ng Diyos sa atin. So si Lord po ang nagsabi, hindi ho ako. No, sinasabi ko lang, mga kapatid, na paalaala po ni Lord sa atin na dapat nating mahalin o kilalanin, mahalin yung mga nagpapagal sa bawat isa po sa atin. So, Luke chapter 10 verse 16. Okay? Sabi po dito, he that heareth you, heareth me. And he that despiseth you, despiseth me. And he that despiseth me, despiseth him that sent me. Tingnan niyo po, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Alam niyo po ba, ang ating pakikinig ngayon, mga kapatid, sa mga salita po ng Diyos, nakikinig ka na rin ibig sabihin kay Lord. Amen? Bakit? Ang pinapangaral, salita ng Diyos. Hindi ko naman buhay ang pinapangaral, tama? Hindi ko buhay ang pinapangaral ko. Ang pinapangaral ko ay ang mga salita ng ating Diyos. Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang
itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. So malinaw po yan, mga minamahal. Kaya po, kung meron man tayong problema kay pastor, kausapin natin si pastor. Tama? Huwag nating itakwil si pastor. Amen ba? Okay? Kasi si pastor, ginamit po yan ni Lord para po sa kanyang ministeryo. Amen? Para sa ministry, para sa gawain po ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 5, verse 16 up to verse 17. Sabi po dito ni Pablo, if any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be changed, that it may relieve them that are widows indeed. Kung ang sinumang babaeng nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay umabuloy sa kanila at huwag pabigatan ang iglesia upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao o balo. No? Ang tinutukoy yung dito na balo, yun talagang wala ng kamag-anak, wala ng anak na kumakalinga sa kanya. Amen po? Okay? Okay? So, next, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Tingnan nyo po, malinaw po, counted worthy of double honor. Pag sinabi yung double honor, nandun dapat yung ating respeto. Tama? Respeto po sa namumuno, respeto ng bawat isa sa atin, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga matanda, no? Pag sinabing matanda, hindi ito edad. Okay? Matanda sa church. Amen? Matanda sa ministry. Okay? Sa pastor. No? Ang mga matanda na nagsipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. So, double honor ang gusto po ng Panginoon. Dapat respetuhin natin, no? Ang mga salita po ng Diyos na pinapangaral, na binabahagi, at dapat ay makita ho natin na once na tayo po ay pinalalahanan po ng ating Panginoon, dapat atin po itong tanggapin, atin po dapat itong panghawakan sa ating paglilingkod na ito. Okay? Kaya po, mga kapatid, sabi po ng Banal na Kasulatan, mas mainam pa ang pag-review kaysa pag-ibig. Totoo ba yan? Mas mahalaga pa ang review kaysa pag-ibig? Ito? Oh. Proverbs po yan, mga kapatid. Okay? Kaya ho, pagka tayo po ay na-review, ibig sabihin, mahal ka ng pastor. Amen? Pagka tayo pinalalahanan, ibig sabihin, mahal ka ng pastor. Right? Kasi hindi ka na palalahanan nun pagka hindi ka mahal ng pastor. Tama? So, mahalaga yung ating tinatawag po na pagkapahalaga sa namumuno sa ating o sa church po ng ating Panginoon. Kasi para din po yan sa kaisa ng lahat. Amen po? Para po magiging maayos, maging maganda ang gawain, no? Ang daloy na gawain po ng ating Panginoon. So, yun po yung pangatlo, to despise the ministry is to despise God's order. No? Ang pagtatwa sa ministeryo ay ang pagtatwa sa gusto po ng Diyos. Okay? Next, panghuli po. The believer's proper response. No? The believer's proper response. Ang wastong tugon ng mga mananampalataya. Ano ba dapat ang ating gawin, no? Sa paglilingkod na ito?
Okay? Serve the Lord with humility and reverence. Okay? So dapat maglingkod tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba. So mahalaga po yun. Kasi pagka-pride ng umiiral, wala na po yan. No? Wala na po yan magandang pupuntahan. Right? So pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Ano pang kasunod? Serve God and His people according to His calling, gifts, and grace. No, dapat talaga hong paglingkuran natin ang Diyos at saka yung mga kapwa natin mananampalataya. No? Sapagkat tayo tinawag sa kanyang mga kaloob at sa kanyang biyaya. Ministry is not about status but faithful service to God. No? Katapatang pagsilbi o paglilingkod po sa ating Panginoon. Ang hinahanap po ni Lord sa atin, katapatan. Amen? Hindi po hinahanap ni Lord pera. Hindi po yan hinahanap ni Lord yung talino mo. Right? Hindi po yan hinahanap ni Lord kung ano ka man kayaman. Ang hinahanap po ni Lord, yung ating katapatan sa Kanya. Sabi ng Biblia, pagka tayo tapat sa maliit, maging tapat din po tayo sa malaki. Tama? Kasi sabi ni Lord, paano kapag tiwalaan ni Lord sa malaki, kung sa maliit, hindi ka tapat? Okay? Kaya ang katapatan, nagsimula po yan sa maliit. Di ba? Parang sweldo lang din po yan. Ang sweldo nagsimula sa maliit. Tama? Pero pagkaipunin mo yan, lalaki yan. Di ba, Brother Eric? Lalaki din yan eh. Di ba? Kahit ganun lang yung kita natin, pagkaipunin mo yan, lumalaki din. Ganun din po yung ating katapatan sa ating Panginoon. Dapat maging tapat po tayo sa Lord, sa maliit man, o sa malaki mang bagay, sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, ministry is not about status, anumang kalagayan mo, but faithful service to God. Kaya po tayo, ang ating pong buhay na ito, ang ating katawan, ay ating pong hinahandog sa ating Panginoon. Di po ba? Romans chapter 12 verse 1, ang sabi? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Ano daw ang gagawin natin? I-presenta daw natin ang ating mga katawan na isang haing buhay. Di ba? Haing buhay. Dapat buhay ang ating pagsamba sa Lord. Hindi, amen po? Amen. Pag buhay ka kasi, hindi ka natutulog sa church. Tama? Buhay ka eh. Diba? Dapat talagang lahat yan, buhay yan, ang iyong pagsamba sa Lord. Kaya tayo narito para kay Lord. Amen po? Amen. Okay? So malinaw po, mga kapatid. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. No? Hindi naman sabi ni Lord unreasonable kundi reasonable service to God. So yun po pala ang reasonabling pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Kaya, mga kapatid, be not slothful to serve God. Ano ibig sabihin ng slothful? Huwag tayo maging tamad sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Amen. Okay? Meron po bang talata sa Biblia tungkol sa tamad? Meron, marami. Ang gusto nga ni Lord, katulad tayo ng langgam. Diba? Anong ginagawa ng langgam? Masipag ba ang langgam? Amen. Masipag siya maghanap ng pagkain. Subukan mo, maglagay ka ng biskwit di kapiraso, may langgam na yan. Kasi masipag sila. At ang langgam, nakikita ko, wala hong namumuno. Amen? Talaga hong, gumagawa sila.
Disiplinado sila. Oh, tingnan mo lang ga, meron pang pila. Pumipila pa sila, disiplinado. Di ba? Oh, hindi katulad ng mga Pilipino, walang disiplina. Di ba ba? Pag sa one way, singit. Paunahan. Oh, hindi ho. Sa Lord po dapat may disiplina tayo. Amen? Katulad po ng langga, meron siyang disiplina at sila po'y masipag. Kaya sabi ho dito mga kapatid, basahin po natin. Sa Romans chapter 12, verse 11, sabi dito, not slothful in business. Ang paglilingkod, tinatawag din po itong business. Hindi itong business na nagtitinda ka. No? Hindi itong business na may ginagawa ka na tungkol sa pera. Hindi ho. Hindi ho ito mga kapatid. Yung business na tinutukoy, ito po yung paglilingkod natin sa Lord. Fervent in spirit, serving the Lord. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Tingnan niyo po. Turo ba ni Lord na huwag tayong maging tamad? Amen. Yes. Higit sa lahat sa paglilingkod po sa Lord. Mga kapatid. Kaya po dapat pagdating ng Sunday, nandun po yung ating eagerness sa Lord. Di ba? O kasi ang sentro ng paglilingkod natin si Lord eh. Hindi naman tayo naglilingkod dahil kung kanino. Right? Kaya tayo nandito dahil ginagawa po natin yan ito para kay Lord. Ano pa pong sabi dito? Hebrew chapter 6 verse 12. That ye be not slothful. Ito po responsibilidad ng mananampalataya. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. So kaakibat na yan ng ating paglilingkod na may pagtitiis. Tama po? Kaya paglilingkod sa Lord, may kasama po yung pagtitiis. Pagpunta natin sa church, amen po? Lahat ginagawa natin yan para po sa ating Panginoon. Mga minamahal. Okay? So, support the ministry in love and prayer. Nananalangin ba tayo sa kapwa mananampalataya? Dapat ipanalangin din natin kay Lord, di po ba? Kaya po, dapat hindi lang pastor manalangin sa bawat isa ng mga kapatid. Dapat lahat tayo, di po ba? Pinapanalangin nyo rin dapat si pastor. Pinapanalangin nyo ba si pastor? Amen. Baka mamaya, ibang panalangin natin kay pastor. Diba? Lord, kunin nyo na po si pastor. Kasi ako na po papalit, Lord. Diba? Ipanalangin po natin ang bawat isa sa atin. Tama po? Ibigin natin ang bawat isa sa atin. Sapagkat ang isang kapatid, higit pa yan sa kapatid sa dugo. Tandaan po natin, mga minamahal. Okay? Kasi po ito, ang pinag-usapan natin, yung mga bagay na spiritual. At ito pong church na ito, gusto ko lamang pong malaman po ninyo, meron po itong tinatawag na SSS. Hindi o Social Security System. Di ba? Meron din po itong GPS. Ang cellphone nyo ba may GPS? Meron. Pero ang ministry ni Lord, meron din pong SSS at saka GPS. Pag sinabing SSS, secured. Di ba? Security. Okay? Dito po sa church, tandaan po natin, gusto ko lamang po ipabatid sa inyo, sa atin po dito, ang church ni Lord, self-governing. Hindi tayo hawak ng sinumang reliyon. Tama? Hindi tayo hawak ng sinuman na pastor. Right? Self-governing.
tayo, mga kapatid. Kung ano pinagkasundo natin sa church, kung ano pinagmitingan natin sa church, yun po ang masunod. Amen po? Okay? Hindi ho tayo nagpapadikta sa mga banyaga. Amen po? O sino mga Koreano. No? Wala ho, hindi ho tayo nagpapadikta ng sino man. Dapat tayo, as a church, tayo dapat ang mamamahala dito sa church ni Lord. Tama? Kaya tayo ay self-governing. Number 2, yung governing, di ba letter G? No? Yung self, di ba letter S? Self-governing. Number 2, self-propagating. Ano ibig sabihin? Sariling pagpapalago sa church. Amen po? Okay? Sarili, dito sa church. Tayo ang ginagamit ng Diyos para dumami tayo. Tama? Ang ginagamit po ni Lord para tayo dumami, hindi lang si pastor. Bawat isa sa atin, ginagamit ni Lord. Amen po? Kaya kung hindi ka ngayon, kung hindi ka ngayon nagpapagamit sa Lord, dapat magpagamit ka na sa Lord. Self-propagating. Di ba, Gion? Api. Di ba? Oh. Ang S, andun pa rin. Self. Pangatlo, self-supporting. GPS. Tama? Di ba natuntun tayo? Kasi may GPS tayo. May SSS tayo. Self-supporting. Ang church ni Lord dito, sinusuportahan ni Lord. Amen? Walang Amerikano dito o sino man ang nagsusuporta na tao sa labas, mga kapatid, sa church po ng Panginoon. Kaya salamat po sa inyong suporta sa gawain po ng Diyos. Kasi ang pagsusuporta po dapat yung church. Tama? Kaya ho, dito, hindi po pwedeng pumasok dito ang lobo. Dapat mga tupa ay nandito. Tama? Kasi ang lobo, sisirain lang ang church eh. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Sisirain lang. Pag pumasok ang lobo, naku, magsisikalat lang yung mga tupa ni Lord. Sisirain lang gawa ni Lord. Sisirain ang ministry ni Lord. Kaya yung dahilan kung bakit meron tayong SSS at saka GPS. Totoo po yan, mga kapatid. Okay? Sapagkat ang tunay na church, autonomous. Tama? Local church. Hindi ho universal. Hindi ho tayo naka-umbrella kung kanino man. Right? Okay? Tayo po ay naka-umbrella sa Lord. Hindi po sa tao. Hindi po sa mayaman. Hindi po sino man, mga kapatid. Kaya dito po, kung meron mga Amerikano o Koreano, pupunta dito, aba, hindi sila mapalad. Bakit? Hindi marunong ang pastor mag-English eh. Di ba? Tingnan niyo po natin. Iparap ko sa kanya si Brother Joshua. Oh. What we wear? White. Oh. Di ba? Kahit po may pumunta dito at magbigay, mag-donate ng 1 milyon, tapos babaguhin yung aral natin, sasabihin ko sa kanya, sa iyo na lang yung 1 milyon mo. Your 1 million, back to you. Di ba? Sa iyo na lang yan, babalik sa iyo. Di ba? Tingnan mo, English po. No? Kahit kamatis man yan okay lang po yan. Haluan lang sibuyas. Sausawa na po. So, mahalaga po mga kapatid, na kahit sino po ang mag-soul sa atin para baguhin yung totoong aral ni Lord, no way. Dapat meron tayo panindigan. Amen? Kasi totoo po yan aral po ni Lord. Hindi naman tayo naglilingkod sa Lord dahil sa pera. Amen po? Kung pera lang ang pag-usapan, abay, ba't pa tayo maglingkod sa Lord? Pera lang pala. Amen po? Ba't pa tayo nagpakahirap dito kung pera lang? Magtrabaho na tayo. Amen po? Malakas pa na si pastor Magnegosyo na lang tayo. Di po ba?
bakit tayo nandito? Kasi po, ginagawa natin para kay Lord. Amen po? At ang tunay at totoong aral ng Panginoon, ang ginintoang aral ng Diyos, ay taglay natin, kaya dapat tayo manindigan, panghawakan po natin ang mga aral po ng ating Panginoon. At tandaan po natin, ang church ni Lord, hindi ho bayaran. Amen? Hindi ho bayaran o sino man ang mamasok po dito para sirain, para alisin, para baguhin ang tunay na aral ng ating Panginoon. Ngayon, dadako tayo sa ating conclusion, mga kapatid. Believers must remember that the ministry is God's appointed work. No, itinakda talaga ito, nagawa ng Panginoon. Not man's invention. So marami kasi mga invention, mga human invention ngayon, no? Marami po. To despise or undervalue, it is to despise God's order and His will. True believers honor the ministry by respecting those God has called, learning from them and supporting their work in the Lord. While the ministry cannot save, it faithfully serves the saved, guiding them in knowledge, understanding, and spiritual growth. Mahalaga po, mga kapatid, na makita ho natin ang ministeryo pong ito, huwag po nating maliitin, huwag po nating itatwa sapagkat ito po ay tunay at totoo na gawain po ng ating Panginoon. Nawa po, pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos at si Lord po ang siyang malalahati at madakila po sa ating mga buhay. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po